Okay guys, dumating na pala ang aking Kalashnikov AK-74M. So this is full black. So yung color niya is hindi authentic kasi mas type ko yung ganitong kulay, color black. So this is made of nylon, yung body niya, and there are some parts kagaya nito na ABS plastic. Pero itong AK natin is mabigat siya. So siguro matimbang nito is 2.5 kilo. Then meron nga pala itong strong blowback. So ayan, try natin yung blowback niya. Full automatic. Kita niyo. Ayan, tapos ito ang kanyang sight. So yung ano nga pala nito, yung buttstock nito is napo-fold. Fold natin yung buttstock. Pindutin nyo lang yan dito. So maliit na siya. Hindi na siya yung mahaba. Ito kasi guys, mahaba kasi itong ano na to. Itong AK-74M natin. Tanggalin natin. Tapos yung battery niya is dito nakalagay. Tanggalin natin. Yan, so ito, papasok mo lang yan doon sa loob. Balik natin ulit. So ito, napakabigat na. Itong high-end natin na AK-74M. High-end to guys, high-end. Yan. Tapos metal gear na to. Metal gear siya. Pero ito siya, umaabot lang ito ng 200 to 240 FPS, mga ganun. So hindi siya ganun kalakas. Nagkaroon na rin ako ng AK-74M nung nakaraan na mid-end. So siguro parehas lang din sila kalakas. Siguro dahil sa build niya, kaya hindi siya ganun kalakas. Pero ito, pwede naman natin itong ipa-upgrade. So palitan natin ng spring. Basta marami tayong babaguhin dyan sa loob kung i-upgrade natin. So huwag kayong mag-alala na kahit kung binili nyo to hindi ganun kalakas. Pero kung gusto nyo naman i-upgrade, ma-upgrade natin to. So mapapataas natin yung kanya FPS. Yan. So kita nyo naman, authentic na authentic. Tapos ito nga pala is mag-prime siya. Ayan, mag-prime. So pag binira nyo to, yung bala kusa siyang aakyat. So ito naman, ito ang kanyang single shot. Dito naman wala siyang rail. Pero pag gusto mo siya ng lagyan ng rail, may nabibili naman sa Lazada. Gawin nyo, tanggalin nyo lang to. Tapos dito nyo ikabit yung rail niya. So pag nakaganon yan, nakaganon siya. Tapos pwede nyo na siya lagyan ng scope. Pwede nyo na lagyan ng kung anong gusto nyo ilagay, laser or whatsoever, kayong bahala. Yan. So ito is kung hindi nyo na bang babaguhin yung stock niya, tapos gusto nyo ng malakas, hindi ko maire-recommend tong AK-74M kasi nga hindi naman siya ganun kalakas, tsaka mga maabot na ng 200 FPS yung ano na yung lakas niya. Tapos palagay natin 240 kasi pinagkumpara ko na ito sa iba kong mga blasters, pero mas malakas talaga yung mga buhan ng MK8 ko tsaka yung MP5. Pero ito di naman ako nangihinaya kasi pwede ko naman siya i-upgrade. So kaya natin gawin kahit mga 300 FPS. Ano naman, ganda nito. Authentic na authentic. Yan. Yan.
Tsaka itong ano niya, magazine niya. So malaki na rin 'to. Pwede na kayo maglagay ng maraming bala dito. Kumpara sa MP5, yung magazine niya, manipis lang siya. So konti lang pwede nilagay na bala. Kita nyo naman, oh. Napakaganda yan. This is a high-end AK-47. So, ayan. Ito yung build niya. Kita nyo naman. So ito, pag na-upgrade ko na ito, mag-test fire tayo susunod. Tapos ipapakita ko sa inyo kung gaano na to kalakas once na na-upgrade na natin. Pero ngayon, ganito lang ito muna. So wala naman tayong babaguhin eh. Yung gear nito is metal na eh. Tsaka kung gusto nyo na heavy na mga gel blaster guys, may re-recommend ko to kasi napakabigat niya. Bigat. Ito na yung siguro yung blaster ko na pinakamabigat. Itong AK-74M ko. Tsaka nakahangawit siya pag ganyan mo lang. Oh. Isang kamay nga. Nakahangawit. Yan, kita nyo naman. Napaka-pogi na AK-74M. So guys, yun lang muna. So next time pag na-upgrade na to is papakita ko sa inyo kung gaano kalakas tong aking AK-74M. Pero ito, okay naman siya. Since kung hindi nyo naman kailangan ng masyadong malakas, huwag nyo na siyang i-upgrade. Kasi yung lakas nito, tamang-tama lang naman. Sige, yun lang muna guys. Next time naman ulit, magbablog tayo once na na-upgrade na itong ating bagong high-end na AK-74M Kalashnikov. So, bye-bye!